Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano po bang pagkaunawa niyo sa kaligtasan? Salvation in English po yun. Ano po, may tinatawag po tayo na physical na kaligtasan. Ito dumadaan yung matanda sa daan. Kinakailangan siyang tulungan ng isang Boy Scout upang ligtas siyang makadaan doon sa daan kasi baka masagasaan po siya. So, ang tinutukoy po nating salvation dito ay kaligtasan po ng ating pong buong pagkatao na hindi lamang kaligtasang pisikal, kundi kaligtasang spiritual. Higing layunin sa ating pag-aaral upang maipaliwanag po natin ang kahulugan ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga mensahe nito. Natan ay ito po yung tatlong napakahalagang mensahe. Una po ay ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Pangalawa po, ang sakripisyo ng Panginoong Kristo na kanyang bugtong na anak. At ang kapangyarihan ng banal na spirito bilang patunay na ikaw nga ay ligtas. Tingnan po natin yung una. Ang unang kahulugan ng kaligtasan ay pag-ibig ng Ama. Ang sabi po dito pa, tingnan po natin yung gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos sa talatang ito. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So ano po yung gusto ng Diyos? Gusto niya po para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kasama natin ng Diyos, tayo ay magsisi ng ating kasalanan. Yan ang gusto po ng Diyos. Na ipinapakita po ng talatang ito na isa lang po ang paraan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan na makilala natin ang ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Dahil maliwanag naman sa banal na kasulatan na lahat ng tao ay makasalanan. At gusto ng Diyos na malaman mo ito, tapos umakto ka. Mag-respond ka o sumagot ka sa pamamagitan ng pagsisisi ng mga kasalanan mo. At makikita natin dito yung ayaw ni Lord. Inulit niya na naman. Inulit ng Diyos, hindi lamang dito sa aklat ni Juan, kundi si Pedro mismo din na nagsabi sa pangalawang Pedro 3:9 na ayaw niya na ang tao ay mapahamak o maparusahan. Sa banal na kasulatan, kapag sinabi na mapahamak o maparusahan, dalawang lugar lang ang napupuntahan ng tao pagkatapos na siya ay mamatay sa lupa. Yung mga maghingi ng tawad at yung gusto ng Diyos, gugustuhin niya rin na siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Sa generic na pagsasalita, mapupunta po siya sa langit. Makakasama niya po ang Diyos. Ang ayaw ng Diyos ay yung ang bawat isa ay maparusahan, at kapag sinabi ng banal na kasulatan na ikaw'y maparusahan, mapupunta ka po hindi sa langit, mapupunta ka po sa lugar na tinatawag ng banal na kasulatan na dagat-dagatang apoy or hell. Ano po, yan po yung tinuturo natin. Ano pa po yung gusto ng Diyos? Ang sabi rito, say to them, sabihin daw natin sa mga tao, tayo na kumikilala sa Diyos, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. So ito pong talatang ito ay sinabi po ni Propeta Ezekiel, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel at na hindi siya natutuwa. Ang Diyos ay hindi natutuwa kapag ang tao ay namatay na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. So, meron po mga tao na mamamatay na hindi po nagsisisi. At kapag ang tao ay namatay, hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, tiyak po sila
ay magpe-perish o mapaparusahan, tutungo po sila sa impyerno o sa lugar ng dagat-dagatang apoy. At maliwanag po rito ang sinabi ni Propeta Ezekiel, upang hindi ka maparusahan, upang ikaw ay hindi mapunta sa lugar ng maapoy, kinakailangan mong, ang sabi dito, turn from your evil ways. Magsisi ka ng kasalanan dahil ang bunga ng pagsisisi ay pagbabago ng buhay. Kung dati kang magnanakaw, kapag ikaw ay nagsisi, hindi ka na magnanakaw. So ang pagsisisi ay mayroong kalakip na pangako. Kaya nga ang sabi nga ng banal na kasulatan, ipakita mo ang bunga ng iyong pagsisisi. At ang bunga po ng pagsisisi ay ang gawain nating tama na kaiba sa dati nating ginagawa. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.